Involved within the type of stresses are not tensile stresses anymore. Eh, diba, if this is the direction ng load natin, yan yung animation. Busy na siya. Wow. So, ari nga area, anong iya gina-resist na stress? That is tensile. But ang dali na portion, ano ni? Shear. Okay, visually class ang steel, weaker ang iya nga shear strength compared to tensile strength. Ang nakisa hindi paghulton plus nga mabugto siya purely by tensile stress. Usually mauna siya gisig due to this combination sa tensile stress na kag shearing stress. Discuss lang ba sa final sa ni? Sa connection mismo. From here, ini ang red na, okay, that is your tensile stress. Ang yellow, that is your shearing stress. Kung makita ninyo, may area na for shear kag area for tension. Net area for shear, ang B natin, kag net area for tension. Okay? And this is the area ng shear, ang yellow. Ang area ng tension is ang red. So this is block shear or tearing na limit state. Pwede mo siya mag-isip pa muna. Medyo budlay kasi block shear, mo siya possible na failure path. O pwede siya mag-isi ang buwa, or meaning, amo na yung mabilin. Ari, mahuslo ni, ari matapik sa imo nga connection. O paano naman na? So, dahil naman ang atong nga area for tension. Okay, so this is your shearing nga area. Ari imo nga area sa tension. Ano pa yun? Uy, dapat may dugang pa to. Ang other possible way nga mag-isi siya, pwede class pa mo niyo. Remain, mas matabok na kadalo. Block shear na na. Kaya mo na medyo budlay kasi block shear. Kag, I think, hindi pa sa lang i-include. Sa connection na lang siya i-include na limit state. Meaning, ating attention sa mga coverage is duwa lang yung limit state. Okay? Gross yielding kag net structure. Pagka-block shear na sa skip na niya, natagin sa plate ninyo. For our design of tension members, na-design na natin. Okay? So we will have the following design considerations. So first is, let's say, kung mag-design class, anong usually ginatag una? Meaning, wala na some dimension or size or specification kung anong designation natin for our member. So anong usually ginahatag? Ang ginahatag is ang imo nga mga loads. So given ang imo nga dead load, live load, wind load, kag earthquake load. Okay, so meaning, kung LRFD na, masuma mo na ang imo nga PU, kag kung ASD na, masuma mo ang imo nga PA. So nung next na mabrahon, we need to solve first the gross area nga hindi mag-yield ang member. Kadua, isolve ang net area nga needed nga hindi siya mabugto or wala siya prevent rupture. So these are your minimum areas na i-comply. Diba dumdum ka muna sa ano? Sa SMAT, most economical sections. Ano yung usual na pangita? Diba given ang loads natin? Okay, that is, lipat na ko sa SMAT. F is equal to M over S. Ito? So these are your actual stress caused by your loads. Sulit, hindi. Nasa? Ang F is, this is your, ano na siya? Available na stress. Meaning, dapat hindi siya maglakaw, no? Available stress. Tapos, ang aking moment, this is your moment caused by actual loads. So, para masatisfy natin nga imo nga actual stress should not exceed sa imo nga available stress, so mapili na sa section property na maging sufficient siya kag at the same time the most economical ang section. So, same process ang i-apply natin. So, instead of using this section modulus natin, okay, so for our tension members, ang pangitao natin is, ano nga gross area nga needed nga hindi siya mag-fail sa gross yielding, at ano nga net area nga needed nga hindi siya mag-fail sa tensile rupture. Meaning, may duwa ta ka limit state na consider, kaya dapat hindi siya mag-fail sa duwa. Okay? But, we will have the third design consideration. And, I think first time yun yung batian, which is the slenderness ratio. When we say slenderness ratio, class, this is the ratio
sang section properties ang imong member based on the length. Mahulam ko ruler liwat. Okay. Okay, usually class, ang atong attention members, kung mutungon ta, do you think mabagot siya hindi? Hindi. Pero ang nature sa attention members natin, especially kung ara sa traces, ano tabo? Especially kung tension siya, kung i-move mong load, mano siya? Makompression. Okay? So dapat, we need to anticipate na if there is a change in the nature ng load nimo from tension to compression, dapat hindi ni siya magbakol. And we will have a minimum na slenderness ratio. So usually class, ang slenderness ratio natin is derived from the expression na L over R. Okay, di ba? The longer ang member natin, mas susceptible siya to ano? To buckling. The shorter the member, the lesser ang chances nga mabakol siya ng isang R. R is, ano feel yung R? Minimum Radius. Or tawag na siya as our radius of gyration. Okay. So, atong class na slenderness ratio is expressed sa among nga first form of equation natin as L over R. Wherein ang L natin is the length of our member and ang R is the radius of gyration. Ano ang gabas ang radius of gyration? Kapatid naman eh. Aring sa section properties of statics. For example, may member ka, let's say L shape, di ba may centroid na? Centroid na siya. So let's assume an imaginary na R there. Okay, meaning may circular, hindi siya na okay, so si radius of gyration natin class, okay, mag-apply ka sang imo nga compressive loads. This is the anticipated nga possible nga source ng twisting niya or buckling. So imaginary na siya class na radius of gyration, but rather ang purpose niya is within this zone, okay, very concentrated if ever ibutang mong imo nga center of mass, ang imo nga radius of gyration. Dili siya ba? Ang imo nga center sa radius of gyration. Okay, this is your radius of gyration na R. Okay, within this zone, if you will try to concentrate ang imo nga mass, hindi siya mag-twist. Meaning, kung ibutang mo siya outside ang imo nga load or ang imo nga mass lagi, okay, may possibility nga mag-twist siya or mag-buckle. Meaning, the larger ang imo nga member, the larger mo ng iya nga radius of gyration. But in general, ang atong class nga radius of gyration is derived from this equation. Okay, so that is equal to square root of the moment of inertia of that section kung sa diin mo siya i-bend. Especially may duwa ta ka axis, x tag, y axis. All over sa area sa cross section natin. Kaya ang ating radius of gyration, dapat within that zone, dira mo ibutang ang load para hindi siya mag-experience buckling. Okay? Meaning, ang ato na siya ng R class, pwede mo siya ma-express as na mayara ka sang Rx, or that is Ix over A, or mayara ka sang radius of gyration about y. Kaya nga amo ni siya ang susceptibility of the material when being applied by compressive load na dira siya ma-buckle. So we will have Iy over A. Ito pang lapsi. Okay? For example, imagine nung may ruler ta nga very flexible. Meaning, you will have two axes there. This is your x-axis and this is your y-axis. Nadali mo lumutang ang x out. Nadali si x. Hindi ba? If you will try to bend about this direction, okay, amo ni siya mag-produce ng largest na resistance to bending. For what reason? Kay mas dalom siya, or anong sakto nga term na ton? Mas dako ang iya resistance to bending, okay, by its sectional property nga moment of inertia. Meaning, if you will try to solve sa imo nga moment of inertia na Ix, okay, i-compare mo siya sa Iy, mas dako ang value ni Ix. So meaning, ang bending mo about this x-axis,
is mas dako iya resistance compared to Y. Mapatay ka mo sa ruler. Nga mas budlay siya baliod dire kaysa sa piak. Kay tungod amo ning imo nga stronger axis. This is your weaker na axis. So you will have your MX derivative and Y. But we are not talking about pressure as of the moment. We're talking about the two axes if subjected to axial load. Okay? Inga din more likely ma-bend ang member naton kung mag-apply sa compressive load. O, dili siya more likely ma-bend. Anong reason na yan? Nga dila siya mauna nga ma-bend. Kaya ang imo nga slenderness ratio about the y-axis is lesser compared to the slenderness ratio mo about the x-axis. So we will now call this as our slenderness ratio or SR. Okay? O nga ayan, mas gamay ang y. So ang atong concept is, the smaller the slenderness ratio, okay, more likely dira siya mauna bend when being subjected to compressive loads naton. Okay, nga ayan, mas gamay. O, balik na dali. Diba ang atong mas slenderness ratio? Ang atong mas slenderness ratio is equal to L over ang ari, which is, we will use Ry. So this is Ry less than sa L over Rx. Okay, so this is L over square root of Iy over over A. Okay, this is L over square root of Ix over A. Okay? This erase ng nambal ko nga mas dako ang iyan ni SRY. Hindi. Mas gamay siya. This is greater than. So, nung point nato sa slenderness ratio, the higher ang imo nga slenderness ratio, the more chances nga mabakol siya. So, meaning, from this concept, if we will apply a concentrated load rin na compression ng iyang nature, more likely, mauna siya bend sa y-axis. Kaya nga, mas dako ang imo nga slenderness ratio sa y compared kay x. So, nung principle, the higher the slenderness ratio, the more chances na mabakol siya. O, ang question is nga, mas dako ang slenderness ratio ni y naton. Diba, between these two, ang Iy at ang Ix, sino mas dako? Diba ang aton nga Iy is lesser than Ix. Sakto? Meaning, mas gamay ang values ang imo nga denominator, mas dako ang values ang imo nga whole nga term. Okay, that's why, mas dako ang values ang imo nga slenderness ratio sa y compared kay x, ito mod, mas gamay ang iya nga moment of inertia. Meaning, mas gamay ang iya resistance to bending. So, from this perspective naton, so, if we will try to design tension members, nga gina-expect naton nga kung mag-reverse ang load, mabakol siya, so dapat may limit kung pilang amount of slenderness ratio. Kaya kung try siya butungon, hindi siya magbakol. Pero what if kung mag-reverse ang load? So, dapat i-prevent lang magbakol siya by putting a limiting na slenderness ratio na hindi siya maglapaw sa 300. Okay, nga ganit, hindi siya maglapaw. Okay, the higher the slenderness ratio, the more chances na magbakol siya. Kagang buckling is a limit state sa compression natin. So we don't want our member na magbakol. Kasi once magbakol na yung mga member, permanent ng deformation, hindi siya mag-behave the same like sa iya nga undeformed state. Okay, so we don't want our member na magbakol. So that's why we will limit our slenderness ratio to 300. And ara na sa code. Section 504.1. User's code. So din naman sir makitaan ang radius of gyration. Do we need to solve ang radius of gyration na square root of I over A? Given na siya class sa aton nga continental steel. Okay? Maglantaw ka muna kasi inyo nga continental steel. Duwa na siya usually ka page pag-assign na. Ang first page is agad ang mga first column sa mga section properties. Sa next page, same na Japon nga designation, but lain naman ng mga section properties, including ang mga second moment of area, radius of gyration. And first page is agad dira ang mga area, ang mga tuwag ni, mga thickness. Try na check. Pag-assign na siya. Pag-assign. Try nyo kanto sa angle. Angle ng equal rect. By pair na by pair.
Nakita nyo, sa first page niya, area, mga dimension, mga thickness, may mga lambda nila or ilang ratio. Same na rin. Okay, sa pinaka first page sa inyong okay, makita mo dali, ang inyong mga section property, you have the size, thickness, okay, ang radius sa fillet. Okay, kapag nalita mo sa piyak, same na dyan. Di ba? Ang pinakauna natin is sa angle, so white line, white line. Tapos sa universal beams. Ito tayo nalagay ang central properties. Okay na. White line, stage 35. Di ba, let's say, ang pinakauna bilang white line is 150 page 35 of your fundamental scale. Okay, ano nila ang unit weight, tapos may 7 moment of area. Actually, this is the second page. But if you will try to look sa left page, sa page 35, meaning page 34, same as the na 100.